Bakit? Ba't di mo sinabi? Tanong ko kay Elias sa tapat ng kotse niya. Umalis ako sa kwarto nila Mommy at dumiretso palabas ng hospital. Pero sinundan niya ako, kaya hinarap ko siya. Tahimik lang siyang nakatitig sa sasakyan. Elias, ano ba talaga? Pilit kong pinipigilan ng luha. Kasal na kami pero bakit hindi man lang niya ako tinanong? Wala ba akong karapatang malaman? Dahil sa ginawa mo, pakiramdam ko. Alam mo na ang sagot ko, na pinangungunahan mo ko. Hinarap niya ako, masama ang pakiramdam ko nang makita ko ang sakit sa mukha niya. Lumapit siya, inilapat ang mga kamay sa balikat ko. Nanginginig siya. Kasal, mahina niyang sabi pero nanatiling matatag ang titig niya. Papakasalan mo ba talaga ako? Tanong ko, tumango siya. I love, bulong niya, ngunit natigilan siya, gusto kong marinig ang buo. Magsalita ka, Elias. I love you. Halos hindi ko siya marinig. Nanginginig akong napapikit at niyakap siya. Sapat na yun, Elias. Bulong ko habang humihikbi. Pero may nakita ako. Sa kabilang kotse, may dalawang lalaking nakatingin sa amin. Kumindat pa ang isa, napatigil ako. Sasadyain na sana ni Elias na lapitan ng mga ito, pero pinigilan ko siya. Hindi namin sila kilala, baka nagpapatawa lang. 3 araw na naming binibisita si Mom at Daddy sa hospital. Huling araw ng pahinga nila ngayon. Ako lang at si Damaris sa bahay. Wala si Elias, nasa kumpanya raw. Sabi ni Tito Fanyo. Sayang. Di siya kasama. Pagbalik nila, Mami, uwi ka na ba? Tanong ko kay Damaris. Mamimiss mo agad ako? Ganun mo na ba ako ka-love? Ang hangin mo, nagtatanong lang. Masarap kasama si Damaris. Parang kapatid na hindi ako nagkaroon nun. Baka gusto mo si Elias ang katabi mo sa pagtulog, no? Tumigil ka nga. Hindi totoo yan. Kinikilig ka nga, oh. Tumigil ako sa paglalakad. Anong kinalaman ng kilig sa pagtulog? Ewan, sagot niya habang lumalapit si Clint. Binuksan ang kotse para sa amin. Dito ka sa likod, mahal na prinsesa. Biro ni Clint, umupo ako at ngumiti. Sa kalagitnaan ng biyahe. May nangyari na sa inyo ni Elias? Tanong ni Damaris. Di ko siya sinagot agad. Magkakaanak na ba kayo? Tumigil ka nga, Aris. Iwas ko, nakatawa lang siya. Pagdating sa hospital, bumaba kami, inakbayan ako ni Damaris. Nainis ka ba? Boom! May malakas na tunog. Napaupo kami sa sahig, nanginginig si Damaris. Pumasok kayo sa loob! Sigaw ni Clint. Bago kami makatayo, may 2 lalaking lumapit. Hinawakan ng isa si Clint. Tumakbo si Aris pero sinampal siya. Bumagsak. Nagkagulo, lahat natataranta. Tumayo ako, lalapitan ko na sana si Damaris, pero may biglang humawak sa pulsuhan ko. Natigilan ako at nanlamig sa takot. Sa side ni Elias. Nasaan kaya siya? Hindi ko na tinapos sa mga papeles. Ang laman lang ng isip ko ngayon ay si Tin. Tinext ako ni Fanyo, may gulo raw sa ospital. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Doon dapat si Tin ngayon. Kaya kinabahan ako. Mabilis akong sumakay sa kotse at nagmaneho. Hindi ko na mapigilan ang kaba. Sa dami ng nangyari sa amin, isa lang ang sigurado. Mahal ko siya at ayoko mawala siya. May nag-text si Damaris. Elias, si Tin. Tumawag si Sean. Nawawala si Tin. Hindi agad pumasok sa akin ang sinabi niya. Tulala lang ako. Magkita tayo sa ospital. Dagdag pa niya bago ibaba ang tawag. Habang nasa red light, may lalaking nag-eskandalo sa tabi ng kotse ko. Hindi ko siya pinansin. Wala akong oras. Si Tin ang mahalaga. Umarangkada ako, iniwan ko siya ron. Tin, please. Saan ka na? Sean called again. Nandito na kami. Nasaan ka na? Hindi na ako sumagot. Binilisan ko pantakbo. Pagdating sa ospital, may mga pulis. Nanlamig ako. Tin's not around, sabi ni Sean. Nakita ko si Damaris umiiyak sa yakap ni Clint. Aksidente lang daw. Dagdag ni Sean, tahimik lang ako. Lumapit ako sa mga magulang ni Tin. Elias! Alam mo ba kung nasaan ang anak ko? Tanong ni tita habang umiiyak. Hanapin mo siya, Elias. Dali mo siyang ligtas pabalik. Pakiusap niya. Pero hindi ko siya hahanapin para sa kanila. Hahanapin ko siya dahil mahal ko siya. Pupunta ka sa mansyon? Tanong ni Sean. Tumango ko.
May hinala ako may kinalaman si Lolo. Pagdating namin, sinalubong kami ni Case. Looking for your cheap wife? Aniya, wala akong gana sa drama niya. May kailangan kayo? Tanong ni Lolo, kunwari walang alam. Lo, alam niyo kaya kami nandito. Sabi ni Sean. Nilapit ako si Lolo, hinawakan ko siya sa kwelyo. Elias! Sigaw ni Case, hindi ko siya pinansin. Kasal kami. Halos hindi ko maisigaw pero nasabi ko, narinig nila. Nakita kong napaatras si Lolo. Gulat at takot. Let me be with my wife. Please. Yan ang tanging nasa isipan ko. Nakakapagsalita ka? Tanong ni Sean habang nasa opisina na kami. Malayo sa mansyon ng lolo ko. Tahimik lang ako, hawak ang baso ng alak at abala sa pag-iisip kung paano ko mahahanap si Tin. Miss na miss ko na siya at sa kapabayaan ko, hindi ko siya nailigtas. Pumikit ako't sumandal sa swivel chair. Ilang plano ang naglalaro sa utak ko pero wala pa ring malinaw na sagot. Hey! Magsalita ka naman! Ulit ni Sean. Napapikit ako ng mariin. Isang salita lang ang kaya ko. Tahimik siya pero saglit lang. May kumatok. Gamin! Isang pulis ang pumasok, hawak ang maliit na plastic. Sir, may nakuha po kaming singsing malapit sa parking lot ng hospital. Agad akong napatayo. Kinuha ko ang plastic, tama ang hinala ko. Ang singsing ni Tin. Iyan yung suot niya lagi. Bulong ni Sean. Tinitigan ko to, parehong-pareho sa binigay ko sa kanya nun. Naalala ko ang ngiti niya, ang mga pangako ko. Ilang araw na lumipas, wala pa ring balita. Tumunog ang phone ko. Unknown number. She's beautiful. Sunod-sunod na ganitong text ang natatanggap ko mula nang mawala siya. Tumawag si Paul. Panoorin mo ang balita. Binuksan ko ang TV. Babaeng hubot-hubad natagpuan sa likod ng hospital ng mga Verano. Nanlamig ang katawan ko. Hindi pwedeng siya yan. Mabilis ako lumabas, sumakay ng kotse. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi siya yon. Hindi pwedeng siya. Tumawag si Sean. Where are you? Wala akong sagot. Kung magpapakamatay ka man, wag muna. Sabi niya, hindi ko siya pinansin. For now, I'll need his help. Ayokong harapin si Lolo. Sa kanya na ako dederecho. Tinext ko si Luis. Magkita tayo sa hospital. Kailangan kita. Lumapit ako sa hospital, maraming tao. Mga placards, sigawan. Hustisya! Doon ko siya nakita, nakatayo sa gitna, nakaitim, nakasombrero. Lumapit ako, tinanggal niya sombrero. You look terrified. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang singsing ni Tin. Inabot sa kanya. Hindi siya ang dapat kong pagkatiwalaan pero wala akong ibang makakapitan ngayon. Swerte mo. Bulong niya habang papasok kami sa sasakyan. I know. Sagot ko, napatingin siya sa akin. Akala ko, hindi ka nakakapagsalita. Tahimik kong pinaandar ang kotse. I'll go to jail after this. Rinig kong bulong niya habang kinukuha ang armas sa bulsa. Huminto kami sa harap ng bahay ng isang taong sangkot sa pagkawala ni Tin. Bumunot agad ng armas si Luis at pinaputukan si King. Hindi tinamaan. Ano, tatapusin niyo ang buhay ko? Wala akong pake. Sumakay siya sa likod. Tahimik akong nagtimpi habang tinititigan siya sa rearview mirror. Gusto ko siyang durugin, pero hindi pa ngayon. Ngayon, susunod muna ako sa plano. Pero pagkatapos nito, sisingilin ko silang dalawa sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sa side ni Tin. Anong ibig mong sabihin? Maring kong tanong sa babaeng ito na walang ibang ginawa kundi ang iparamdam sa akin ang pagkakakulong. Gusto ko na siyang sugurin. Gusto kong makaganti sa lahat ng sakit pero hindi ko magawa. Nakagapos ang dalawang kamay ko ng makapal na lubid habang nakaupo ako sa kama. Ilang araw na ako nakakulong dito. Ngayon lang siya humarap sa akin ng harapan. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi tinuloy ni Luis ang pagkuha sa pagkababae mo nun. Nakasimangot siya habang tinititigan ko ng matalim. Nababaliw na siya. Kahit na nilagyan ko ng gamot ang iniinom niya, wala pa rin nangyari. Umiling siya, may hawak na baso ng alak. Habang papalapit sa akin, kaagad akong naging alerto. Mas matalim pa ang tingin ko sa kanya. Ginagawa niya ba to dahil kay Elias? Dahil sa lalaki pareho namin mahal? Napatawa ko, mahina pero puno ng pain. Kahit na nangingilid na ang luha ko sa mga mata ko. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng satisfaction na matakot ako.
Alam mo, Tricia, nakakaawa ka. Sarkastiko kong sabi, napahinto siya. Sayang, walang nagmamahal sa... Mabilis ang sampal na binigay niya. Nailing ako habang pilit kong pinapanatiling kalmado ang mukha ko. May nagmamahal sa akin, Tin. Si Elias! Marinyang sabi. Asyumera ka. Hindi ka na nahiya. Hinarap ko siya ng buong tapang. Ramdam ko ang luha pero hindi ko yung pinansin. Nagngangalit ang mukha niya sa galit. Uminom siya at saka binuhos sa mukha ko ang natitirang alak. Kung sana natuloy lang si Luis sa ginawa niya, siguro kami na ngayon ni Elias. Sigaw niya bago muling isinampal ang kamay niya sa akin. Hinawakan niya ng madiin ang aking panga. Akin lang si Elias. Umiling ako kahit nasasaktan ako. Lalo siyang nagalit. Tungaagaw ka, wala kang silbi. 1, 2, 3 sampal. Tinulak niya ako sa kama. Hindi ko akalaing ganito pala si Tricia. Malayo to sa babaeng minsang umalalay sa akin nung muntik na akong lapastanganin ni Luis. Ngayon, pilit niyang binubukang bibig ko. Hindi ko siya maitulak dahil sa pagkakagapos ko. Bakit, Tricia? Gusto ko siyang tanungin pero alam ko na si Elias lang ang dahilan niya. Sana tinuluyan ka na lang ni Luis. Sana nagdusa ka. Sana nawala ka. Kinuha niya ulit ang baso. Palapit na sa bibig ko. Napapikit ako, napahikbi sa sakit ng pagkakapunit niya sa damit ko. Hindi man lang niya nasira ang katawan mo. Akong sisira sa'yo. Why do you hate me this much? Nanginginig ang boses ko habang umaagos ang luha. Tumawa siya lalong lumayo papunta sa pinto. Kasi gusto ko, galit ako sa'yo dahil sa kanya. I hate you and Elias. Pero hindi ko kayang saktan siya, kaya ikaw na lang. Napailing ako. She's insane. Baliw ka na. Bulong ko sabay pikit habang lumalabas siya ng kwarto. Pilit akong bumabangon kahit nanginginig ang katawan ko. Ang sakit. Hindi lang sa katawan kundi sa puso ko rin. Akala ko simpleng tulong lang ang binibigay ko kay Elias. Pero heto ako ngayon wasak dahil sa pagmamahal. Elias. Tinawag ko siya, napapikit habang lumuluha. Kailangan kita ngayon. Maya-maya lang bumukas ang pinto. 4 na lalaking di ko kilalang pumasok. 2 bagong dating. Ang 2 pamilyar. Isa sa kanila, nakita ko sa hospital. Makinis. 6 ng lalaki may maraming tato. Lumapit sa akin ang isa pa. May masamang ngiti. Lumayo kayo. Nanginginig ang boses ko pero tumawa lang sila. Sayang ka. Verano ka pa naman. Nang hinawakan ng isang binti ko, napasigaw ako. Tumawa silang lahat. Elias! Isang desperadong sigaw. Please, iligtas mo ulit ako. Pinunit ng isang damit ko sa may dibdib. Tila nawala ako sa sarili. Parang deja vu, pero mas masahol. Sa side ni Elias. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin habang sa isip ko'y umiikot ang mukha niya. Ang mukha ni Tin. Wala akong magawa. Puno ng sindak at galit ang loob ko. You ready? Tanong ni Luis sa likod ko. Hindi ako sumagot. Pilit kong kinakalmang sarili ko. Sumunod ako sa kanya papasok sa isang silid na may pulang pinto. Sa loob naroon si King at iba pang kakilala. So, here's the plan, sabi ni Luis. Nang marinig kong babagitin niya ang ina niya, napatigil ako. Seryoso ka? Sa mama mo tayo maghahanap? Tanong ni King. Yes. Tahimik ang lahat. Are you sure? Pinaghihinala mo sarili mong ina? Possible. Sagot niya. Hindi siya sigurado. Mabilis ko siyang hinablot sa kwelyo. Hawak ko ang galit ko pero halatang nanginginig na ang panga ko sa inis. Sigurado ako may kinalaman ng matandang yon. Galit kong sabi. Tinulak ako ni Luis pero agad ko siyang sinuntok. Napatingin sa amin ang lahat. What the? Sigaw ni Luis. Hindi ako nagsalita, hindi ko kailangan ng pahintulot nila para hanapin si Tin. Nagring ang cellphone ko. Si Damaris. Naniniwala ka ba sa balita? Tanong niya, nanginginig ang boses. Thank God, hindi pala totoo. Pero Elias, nahanap mo na ba siya? Napaawang ang labi ko na marinig ang pagiyak niya. Si Aris sumiiyak. Hindi ko nakalang mangyayari to. Please, find her, El.
I will kahit anong mangyari hahanapin kita, Tin. Ikaw ang direksyon ko. Pagbaba ko ng tawag, tinanong ako ni Luis kung ayos lang ako sa plano. You good at my plan? Tahimik tinignan ko silang lahat at tumango. Plano, pero sa isip ko, ako na lang ang kikilos. Tahimik ang kwarto hanggang biglang tumayo si King, hawak ang cellphone. Gulat ang mukha. Nakita na ng mga pulis ang pinsan ko. Mabilis kong pinandar ang sasakyang palayo sa gusali ni Luis. Hindi na ako nagpaalam. Umalis ako humihingal, puno ng kaba at galit sa dibdib. Napakapit ako na mahigpit sa manibela. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig ko kanina. Biglang umingay ang cellphone ko. Kinuha ko agad yun. Ngunit nanatiling nakafocus ang mga mata ko sa alsada. Nakita na si Tin! Sigaw ni Sean sa kabilang linya. Napangiti ako ng bahagya. Sa totoo nga, napapikit ako kahit hindi humihinto ang sasakyan. Salamat. Salamat at ligtas na siya. Safe. Mahinang bulong ko. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagmamaneho, inihinto ko ang kotse sa gilid. Bumaba ako at agad kong nakita ang mga pinsan ko sa labas ng police station. Naunang nakakita sa akin si Damaris, umiiyak siyang napapikit. Saka mabilis na tumakbo papalapit at niyakap ako ng mahigpit. El, nakita na siya. Hindi ako nagsalita. Hindi ko siya itinulak. Sa halip, hinaplos ko ang likod niya upang patahanin. Gusto ko nang tumakbo papunta kay Tin. Pero kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Yumakap ako pabalik kay Damaris. Nasaan ka ba? Bakit hindi ka namin makontak? Tanong ni Sean habang umiiwas ang tingin. Hinaharap ko siya ng mahinahon habang unti-unting lumayo si Damaris sa pagkakayakap. Sumenyas ako gamit ang kamay. Kita ko ang pagkunot ng noon ni Sean bago ko marinig ang mahinang tawa ni na Leo at Paul. Bakit sa kanila ka pa humingi ng tulong? Hindi pa ba sapat ang pamilya mo? Si Leon may halong inis at biro sa tono. Napatitig ako sa kanya ng seryoso. Mas lalo siyang natawa. Alam mo naman ang ginawa ni Luis kay Tin, di ba? Bakit mo pa siya sinamahan? Singit ni Paul taas kilay. Nakatitig pa rin ako kay Leo. Tahimik, hindi ako sumagot. Tin. Napasinghap ako, napatingin ako sa direksyong sinabi ni King kanina kung nasan si Tin. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa police station. Hanggang sa hindi ko na mapigilan, tumakbo na ako. Tin. May pulis sa sumalubong. May paglilingkod. Iniwasan ko siya. Hindi siyang hinahanap ko. Tin. Lumingalinga ako. Puro pulis ang nasa paligid. Nakatitig sa akin. Anong kailangan? Si Tin. Singhap ko. Nakita kong nagtaas ng kilay ang isang pulis na may pulang buhok. Bawal pa siyang bisitahin. Masyado pa siyang tulala. Tinalikuran niya ako pagkatapos. Napamura ako sa isip. Hindi ako tumigil. Lumapit ako sa ibang mesa. Paulit-ulit kong binabanggit ang pangalan ni Tin. Karamihan sa kanila, umiiling lang. Bawal pa siyang bisitahin hanggat wala pa ang mga magulang ng biktima. Maring sabi ng pulis. Lumabas ako ng police station nang kikigil ako. Halos magdilim na ang paningin ko sa galit. Bawal pa raw siyang bisitahin, sabi ni Paul pagkakita sa akin. Hindi ko siya pinansin. Paparating na sila, El. Si tita kasama niya. Sabat ni Aris. Humingi ako ng malalim. Sinubukan pakalmahin ang sarili. Makikita ko rin siya. Kailangan lang maghintay. Ilang saglit lang, may bumusina. Napalingon kami, bumaba mula sa sasakyan si Luis. Nasaan si Tin? Singhap niya, wala ni isa sa amin ang sumagot. Halatang balisa siya at sa totoo lang, nakakainis. Kung makakilos sa akala mo, wala siyang kasalanan. Nasaan ang pinsan ko? Tanong naman ni King. Napaismid ako. Isa pa to. Walang sagot mula sa amin kaya dali-daling tumakbo si Luis papasok sa estasyon. Sumunod ang mga kasama niya. Wala silang makikitang tinron. Sabi ni Leo, nagkatinginan kami. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, sumunod ako. Kung bibisita sila kahit bawal, hindi ako magpapaiwan. Ayoko makita siya ni Tin, lalo na si Luis. Takot ako sa magiging reaksyon niya, lalo na't nakatakas pa si Luis. Alam ko may ginamit na naman siyang impluwensya para makalabas at ngayon, gusto pa niyang makita si Tin. Ayoko sa'yo! Napahinto kami sa sigaw na yon. Hindi pa kami tuluyang nakapasok pero kita na namin ang gulo sa loob. Tin, baby. Please, Luis, ayoko sa'yo! Boses niya yon. Nagngalit ang pangako. Tumakbo ko patungo sa pinanggalingan ng sigaw.
Tin! Nilampasan ko ang mga pulis, pinilit kong sumingit sa mga tao. At nang makita ko siya, nanginginig ang boses niya. Halatang takot na takot. Nakatingin siya kay Luis na unti-unting lumalapit. Elias! Napansin niya ako. Agad siyang tumakbo palapit habang umiiyak. May pilit pang humarang sa kanya pero hindi siya tumigil. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umikit ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman. Elias! Mas lalo siyang kumapit. I swear, I'll never let you go again. Tin! Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Hindi ko siya binitawan. Hindi ko inalis sa mukha ko sa leg niya. Love you. Love you. Love you. Bulong ko habang hinahalikan siya. Pumikit siya. Pumikit din ako. Nilabas ko ang lahat ng emosyon. Kay Lolo, napasimangot ako habang hinarap ang matandang kanina pa naghihintay sa akin sa kainan. Matapos ang nangyari kahapon kay Tin, agad kaming pinaghiwalay ng mga pulis. Pipilitin ko sana manatili pero dumating ang mga magulang niya. Elias! Tumayo si Lolo at tipid ng umiti. Hindi ko siya pinansin. Umupo ako sa isang upuang pangdalawahan at nanatiling nakatingin sa baso sa mesa. So well. Walang salita mula sa akin. Narinig ko siyang napalunok. Alam kong marami akong pagkukulang. Napailing ako. Nakatuon pa rin ang paningin ko sa baso. Elias, apo. Doon ko lang siya tiningnan, mabigat ang tingin ko. Puno ng galit. Alam kong nakita mo na ang mga ginawa ko noon. Tahimik akong nakinig. Tama siya. Bata pa lang ako nang makita ko kung paano niya tratuhin ang mga trabahador. Binubugbog, minumura. Lahat. At ang lupang yon, na dati naming bukid, ibinenta niya sa kumpanyang ako mismo ang nagmamayari. Apo, nagsisisi ako. Pagdilat ko, kita ko sa mukha niyang lungkot. Matagal na niyang pasan ang bigat ng buhay. Pero kailangan bang ipasa mo sa akin ang sakit mo sa iba? Ginawa mong masahol ang mundo ng ibang tao, Lolo. Bumalik na kayo, si Panyo, sila Paul. Ikaw. Iniiwas niyang tingin sa akin. Ako, hindi ko na alam kung kaya ko pang magpatawad. Lalo na ngayon napakarami nang nanakit sa asawa ko. Tahimik, tumunog ang cellphone ko, kinuha ko yon. What? Malamig kong sagot. Baby? Trisha. Hindi ako umimik, ilang segundo ng katahimikan. Hikbi lang niya ang narinig ko. Elias, tulungan mo ko. Yung manager ko, kinulong ako sa kondo. Lasing siya. Paparating na siya, please. Napapikit ako, pinatay niya ang tawag. Plano kong puntahan si Tin pagkatapos ng pag-uusap na to. Pero ngayon, mukhang ibang direksyon ang tatahakin ko. Ayoko man, kailangan ko iligtas si Tricia. Sa side ni Tin. Baby! Mabilis akong niyakap ni Mommy. Halos mahulog ako sa kama sa pagkabigla. Tumayo siya agad at nilapitan ako. Baka sa kilos niya matinding pag-aalala. Ayos lang ako, Mi. Mahinang sabi ko, pinipigilan ang buntong hininga. Naiintindihan kong nag-aalala siya pero sa ganitong simpleng bagay. Sure ka, baka may masakit pa. Sabay haplos niya sa katawan ko. Parang sinisigurado kong ayos na nga ako. Thank God you're back. Garalgal ang boses niya. Hindi ko maiwasang mapangiti kahit mabigat ang puso ko. Kung sani lumaban ako nun, baka hindi umabot sa ganito. Pwede bang sumali? Mula sa pinto, rinig namin ang boses ni Dad. Napalingon kami. Daddy! Mahinang tawa lumabas sa akin nang makita kong lumapit siya. Umiiyak ka na naman. Sabay yakap niya kay Mommy. Habang nakatayo silang dalawa sa harap ko, hindi ko mapigilan ang ngiti sa gitna ng lahat. Manonood ka lang ba? Tanong ni Dad. Tumayo ako at sumiksik sa yakap nila. Namiss ka to. Sabi ni Mommy. Ako rin, Mi. Pagbaba namin sinabi ni Mommy na magluluto siya ng hapunan. Sumabay ako kay Daddy sa sofa. Pero napatigil kami nang may kumatok sa double doors. Ako na, sabi ni Dad. Agad bumalik ang mukha ni Elias sa isip ko. Mula sa presinto hanggang ngayon, hindi siya nawawala sa utak ko. Mga Verano, anong ginagawa niyo rito? Matigas ang tono ni Dad. Napakunot noo ako at napatayo. May problema po ba? Tanong ko, sumilip ako.
At halos mapaatras nang makita kung sino ang nasa labas. Si Luis at isang matandang lalaki na kamukhang kamukha ni Elias. Umakyat ka na sa kwarto mo. Utos ni Mami habang hinahawakan ang balikat ko. Tumalima ako pero ramdam ko ang bigat ng tensyon. Sa loob ng kwarto, binuksan ko ang aircon. Nanginginig ako, hindi lang dahil sa lamig, kundi sa kaba. Tiningnan ko ang cellphone ko. Binasa ang mensahe ni Elias. I will find you, I promise. Just don't forget to think of me. Kahit ano, basta ako yon. Love you. Napangiti ako pero agad napalitan yun ng kaba nang biglang may tumawag sa hindi kilalang numero. Sunod-sunod ang tawag, hindi ko sinagot. Maya-maya, nag-text. You think dahil nakawala ka, ayos na? Napatigil ako. Tin! Nalaman na namin lokasyon ni Tricia! Sigaw mula sa labas ng kwarto si Damaris. Binuksan ko agad ang pinto. Niyakap niya ako agad. Hindi ko pa nasasabi kay Elias. Tahimik kami hanggang sa lumapit si Luis. Agad kong nagtago sa likod ni Ares. I can't reach Elias, sabi ni Luis. Napalunok ako. Puno ng tanong ang isip ko. Sumama ako sa kanila kahit may kaba. Gusto kong makita si Tricia na makulong. Sa loob ng kotse, tumabi ako kay Mom. Hindi mo sinabi agad na si Tricia ang may gawa. I'm sorry po. Hindi mo namang kailangang magpaliwanag. Ang mahalaga, ligtas ka. Pero si Elias, ligtas ba siya? Pagdating sa tapat ng isang condominium, sinalubong kami ng mga pulis. Doon po tayo kay Mr. Verano. Ay ng isa, tumango si Dad. Nagtago ako sa likod ni Mommy. Ramdam ko ang kaba. Ayos ka lang? Tanong ni Damaris. Napatingin ako kay Luis. Tinitigan niya ako. Para bang binabasa yung iniisip ko. Bakit? Wala. Mukha ka lang takot. Ganun na ba kahalata? Ayos lang ang lahat. Alam kong iniisip ka rin niya. Sabi ni Sean. Napangiti ako, gusto ko siyang makita. Ligtas, buo. Sinabi niya ba yan? Hindi, nakikita ko lang sa mga mata niya kapag natutulala siya. Natawa ko ng mahina. Sa side ni Elias. Napatigil ako. Parang panaginip lang ang lahat. Anak, paglingon ko nakita ko sila mama at sa sahig, ang asawa kong si Tin. Inuubo ng dugo. Nanigas ako parang huminto ang oras. Pero agad akong gumalaw. Mabilis ko siyang nilapitan nang buhatin ko siya nanginig ang mga kamay ko. Duguan ang balikat at labi niya. Hindi totoo. Bulong ko habang nangingilid ang luha ko. Paglingon ko, nakita ko si Tricia. Hawak pa ang armas. Nanlalaki ang mata. Isang pulis ang kumuha ng armas niya habang pumapalag siya. Nagkamali ako. Binalik ko ang atensyon ko kay Tin. Nanginginig siyang humihinga. Naku, anak ko. Ani Mama habang umiiyak. Pilit na inaabot si Tin. Bakit ka tumakbo? Tanong niya, wala siyang sagot. Buhat ko si Tin papunta sa sasakyan. Hindi na ako lumingon. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Ang iligtas siya. El. Mahina niyang sabi, napapikit siya pero narinig ko siya. I love you. Tipid akong ngumiti. I love you. Ikaw lang. Hinalikan ko siya sa noo bago pinaharurot ang kotse papuntang hospital. Pagdating namin, halos pasigaw akong humingi ng tulong. Inilapag ko siya sa stretcher. Nagmamakaawang pinanood habang dinadala siya sa emergency room. Naiwan akong tulala, nakasabunot sa sarili, nanginginig sa takot. Please, God. Ilang minuto pa, dumating si Tito El. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya habang hinaharap ang isang doktor. Nilapitan ko siya. Nahihiyang napayo ko. May kasalanan. Bulong ko sa isip. Tulungan niyo siya. Anong kailangan? Pakiusap ko. Dugo, marami siyang nawala. Sagot ng doktor. Anong type? Agad kong tanong. Ilang oras na lumipas, tahimik akong nagbabantay sa tabi niya. Hinalikan ko siya sa noo. She completes me. I love you. Biglang nagsalita si Damaris. Sigurado ka bang aalis ka pa, El? Paano siya? Tumingin ako kay Tin. Mahal ko siya at mukhang hindi ko na kayang lumayo. Bigla akong natigilan. Nakatingin siya sa akin. Gising, nangingilid ang luha. El, aalis ka? Mahina niyang tanong.
Hindi kita iiwan. Niyakap din niya ako humihikbi. Akala ko, hindi mo na ako mahal. Andito lang ako. Nagising ang lahat sa kwarto, si Damaris halos maiyak sa tuwa. Tinawagan agad si Tito Ed. Bakit ka pupuntang London? Tanong ni Tin seryoso, hindi ako sumagot. You can't leave us. Kung aalis ka, ipapakulong kita. Hinalikan ko siya. Lumalim ang gabi, tahimik kami sa kwarto. Ako, nakahiga sa sofa. Siya naman nag-ayos ang higaan. Diyan ka na naman? Tumango ko, tumalikod siya. Tila may tampo. Dito. Mahina siyang suminghap. Lumayo ako, ngumiti, nahihiya siya at kinakabahan. Hinaplos ko ang braso niya, pinuntirya ang labi niya. At dahan-dahan ko siyang hinalikan. Maingat, banayad. Ayoko siyang masaktan. Elias. Hiniga ko siya. Nakita ko ang kaba sa mga mata niya. May makakarinig. I love you. I love you more. Paano si Tricia? Umiling ako at hinalikan ko siya ulit. Ilang linggo na ang lumipas pero heto pa rin ako. Hinahalikan ng asawa ko na parabang ilang taong kami nagkalayo. Ano ba? Nasa kusina siya ngayon. Abalang nagluluto para sa aming dalawa habang ako nasa likuran niya. Kulang na lang yakapin siya ng tuluyan. Napatawa ako na mahina. Saka muling idinikit ang labi ko sa batok niya. Ang sarap niyang asarin pero kailangan ko rin magpigil. Hindi ko siya gustong mainis ang tuluyan. Umupo ka na. Utos niya, agad ako sumunod. Ilang sandali lang umupo na rin siya sa harapan ko. Dala ang mga pagkain niluto niya kanina. Napangiti ako. Mukhang masasarap ang lahat ng to. Kasing saya ng araw na to. Ano, masarap ba? Hindi ko maiwasang mapansin na hindi pa siya kumakain. Why? Tanong ko, may kung anong kaba sa mukha niya. Pero nandun din ang kakaibang saya. Parang may laman ng titig niya. Tila may tinatago. Wala. Kamusta sila, Aris? Tanong niya, pilit na iniibang usapan. Tinanguan ko lang siya sakay pinagpatuloy ang pagkain. Pero alam ko may gusto siyang sabihin. Nang hindi ko siya pinansin, narinig ko ang ilang ulit niyang pagtikim. Pansinin mo naman ako. Nahuli ko ang lambing sa boses niya. I smiled. God, how lucky I am. Binalingan ko siya at uminom mula sa baso ko. What? Tanong ko, tila wala lang pero aliw na ako sa reaksyon niya. Nagtatanong ako, El. Sagutin mo naman. Sabi niya, halos paawang na ang tono. Hindi ko mapigilang umiti. Sorry. Bulong ko, napabuntong hininga siya at saka nagpatuloy sa pagkain. Tumayo at lumapit sa kanya. Napahinto siya sa pagsubo. I love you. Bulong ko, kita ko kung paano kinagat niya ang labi niya sa hiya. Iniiwas niya ang paningin niya, pero hindi ko siya pinakawalan sa tingin. What if may malaman ka? Mahal mo pa rin ba ako? Umupo ako sa tabi niya, inilapit ang sarili sa kanya. Hinawakan ko ang baba niya para mapatingin siya sa akin. El. Hinalikan ko ang pisngi niya marahan. May pag-iingat, may pangako. You can't help it? Tanong niya. Nahulaan na agad ang nararamdaman ko. I can't help it too. El. Mahinang bulong niya. Punong-puno ng damdamin ng mga mata. And then, she dropped the news. El. Buntis ako. Napatigil ang mundo ko. Nakaawang ang bibig ko, hindi makapagsalita. I'm pregnant, Elias. 2 weeks. Are you serious? Oo naman. Bakit hindi mo matanggap? Umiling ako. Hindi dahil hindi ko matanggap, kundi dahil hindi pa rin ako makapaniwala. You're a father now. Ngayon na nabuntis mo ako. You should marry you again. Nginitian ko siya habang unti-unting nadarama ang init sa sulok ng mga mata ko. Napahawak ako sa tiyan niyang paniguradong may laman na ngayon. Akin yan. Akin kayo. Bigla niya ako hinalikan sa init ng labi niya para akong pinakawalan sa pagkakagapos ng takot at pagdududa. Hey kayo, not here! Pareho kaming natigilan, si Tito Ed at si Lolo. Parehong nakakunot-noot nakatitig sa amin. Bakit napunta sa ganon? Nagkakainom ba kayo? Tanong ni Lolo. Napalunok ako. Kain po tayo. Mabilis sa sagot ni Tin. Tumingin ako sa tiyan niya. Totoo na to.
Magiging tatay na ako. Ilang araw na rin ang lumipas, tahimik na ang lahat. Maayos na ulit kami ni Lolo at ni Tito Ed. Nasa lababo ako naghuhugas ng pinggan. Lumapit siya sa likuran ko. Tinanggap mo na ba talaga, El? Tumigil ako sa ginagawa ko. Hinarap ko siya, pinatuyo ang kamay sa laylay ng suot ko, sa kadaandahang hinaplos ang pisngi niya. That baby in her tummy, amin yun, akin siya. Akin ang pamilya namin ito. I love you. Bulong ko sabay halik sa noo niya. Mahigpit ngunit maingat ang yakap ko. Ayokong mapinsala man lang ang kahit anong bahagi ng mundo ko ngayon. At siya yun. Hindi ko nahahayaang mawala pa siya. Hindi ko siya papalayain. I'm so lucky to have you, El. Bulong niya sa dibdib ko, napangiti ako. Mas maswerte ako asawa ko. Dahil ikaw lang, Celestine Rivera Verano, ang babaeng magdadala ng apelyido ko habang buhay. Ikaw lang ang tahanan ko. Pangako yan, mahal ko. Dada! Sigaw ng isang batang babae habang mabilis na tumatakbo papunta sa akin. Dala ang maliit niyang sketchpad na may kung anong guhit na halos hindi ko maaninag. Anong iginuhit ng prinsesa ko, ha? Salubong ko sa kanya habang binuhat ko siya sa bisig ko. Family po, sagot niya, buong pagmamalaki. Ako, si Mami, si Dada, tsaka si Baby. Napatingin ako kay Tina ngayon nakaupo sa veranda, habang hawak-hawak ang sanggol. Tumingin siya sa amin at ngumiti. Yumiting kahit 5 taon nang lumipas, ay kaya pa rin paikutin ang mundo ko. Lumapit ako sa kanila at naupo sa tabi niya. Marahan ko ang hinaplos ang buhok niya, habang tinitingnan ang maliit naming anak na mahimbing ang tulog sa kanyang dibdib. Hindi ko pa rin maisip na 2 na ang anak natin. 3 na nga dapat yan kung hindi ka palaging busy. Gusto mo ba talaga? Gusto mong dagdagan pa? Tinaasan niya ako ng kilay. Subukan mong hindi. Nang mga sandaling yun, napayakap ako sa kanila. Kay Tin, sa anak naming babae na masyadong malikot, at sa sanggol naming tila ba kalmado at kampante dahil nasa piling ng ina. Tahimik ang paligid, tanging mga tawa at bulungan namin mag-anak ang maririnig. Minsan, hindi mo na kailangan sumigaw para masabing masaya ka. Minsan, sapat na yung mga simpleng yakap, mga mata na nagsasabing nandito lang ako at mga halik na puno ng pangakong hindi na kita iiwan. Akin pa rin siya, at ako, sa kanya pa rin. Hindi lang sa papel, hindi lang sa pangako, kundi sa bawat araw na lumilipas. Ikaw lang, Celestine Rivera Verano. Ikaw lang ang tahanan ko. At sa mga anak natin, ikaw ang mundo nila. Pamilya tayo noon, ngayon at bukas. Tin, salamat kasi kahit na minsan, hindi ko alam kung paano magsalita. Hindi mo ko iniwan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Hindi na ako magtatago sa likod ng mga tingin. Mahal na mahal kita, Tin. Araw-araw ipapakita ko sa'yo. Ipagsisigawan ko. Ngayong nagsasalita na ako, hindi lang gamit ang bibig ko, kundi gamit ang puso ko. Ito ang pamilya ko, ang buhay na minsan ko lang pinangarap, pero binigay sa akin ang buo. At ako na dating tahimik, duwag at takot sa mga salitang hindi ko kayang bigkasin. Ikaw lang, Celestine Rivera Verano. Ikaw lang hanggang sa dulo. Ang pag-ibig ay hindi palaging makulay at madali. Madalas puno ng pagsubok, sakit, at mga tanong na walang sagot. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi matitinag. Ang katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay lumalaban. Ang mga taong nagmamahalan katulad ni Elias at Celestine ay hindi nakabase lamang sa magagandang sandali. Ang pag-ibig nila, nagsimula sa mga pagkatalo, mga pagkukulang, at mga maling hakbang. Ngunit sa bawat pagkatalo, natututo sila at lumalakas. Sa bawat pagkukulang, natutunan nilang magtulungan at magpatawad. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pagsasama, kundi tungkol sa pag-unawa, pagpapatawad at higit sa lahat, pagpili. Pumili sila araw-araw na magpatuloy, magmahal at magtiwala. At sa bawat hakbang na tinatahak nila, natutunan nila na sa huli, hindi ang mga pagsubok ang magtatapos ng kwento. Ang pag-ibig na puno ng pasensya at dedikasyon ang magdadala sa kanila sa isang mas matibay na bukas. Pag-ibig, hindi laging madali pero laging worth it.
Kaya't kung sa ngayon ay nahulog ka, tandaan mo, ang pag-ibig hindi nagtatapos sa bawat pagkatalo. Ang tunay na laban kung paano mo pa rin pipiling maglakbay kasama ang mga taong mahal mo sa kabila ng lahat. At sa paglalakbay na ito, matututunan mo na ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapatawad sa isa't isa, ang pagtanggap sa mga pagkukulang at ang pagpili na magkasama sa bawat araw. Ang bawat pag-ibig ay isang kwento ng paghihintay, pag-unawa at paggabay, kaya't huwag mong kalimutan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman, kundi itinataguyod, pinapalago at patuloy na binibigyan ng halaga. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa mga comments, sa likes, sa new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na inspirational o love story na aming ibabahagi sa inyo, na sana ay kapulutan niyo ng aral. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.